Magandang araw po. Bago po tayo mag-umpisa, magpapakilala po muna kami. Ako po si Janelle S. Cruz and siya naman po si Aliyah Panghilinan. And galing po kami sa Bulacan Agricultural State College. Ang course po namin is Bachelor of Science in Development Communication. Yung course po namin is ganito po talaga yung focus, more on interview po. Sa field po kami, pumupunta po kami sa mga community or rural areas po na nagko-conduct po kami doon ng research or inaalam po namin yung mga problema nila na pwede po naming solusyonan or kung paano po namin sila matutulungan. So, ito po yung unang katanungan. Ano po ang inyong pangalan at paano po kayo nag-start sa agrikultura? Bienvenido Garcia. Nag-start ako sa agrikultura noong 1970. Bata pa kasi ako, nagsasaka na kami. Yan ay kinabubuhay namin dito. So, sa pagkakaalam ko sa agrikultura, ang pangunahin namin problema ay yung patubig. Kasi walang patubig dito, puro sahod ulan lang. Pag hindi umulan, hindi tayo makapagtatanim. Ano po yung mga hindi nyo makakalimutan nung karanasan nyo nung magsimula po kayo? Yung dapuan ng peste na walang inani yung tao, madalang ang ulan, hindi umulan na mga 3 months. Ngayon, kasalukuyang lumalaki palay, hindi sila naka-recover, natuyot na. Kaya walang inani ang tao. Malungkot ang magsasaka, walang inani lugi. Sino naman po yung mga taong tumulong sa inyo or naging inspirasyon nyo po noong araw para po marating yung buhay na meron po kayo ngayon? Sa amin, pagkakaalam ko kasi, sa amin nagtulong-tulong lang kami mga magpapamilya. Kasi wala ka naman maaasahan sa government noon. Kasi wala pa yung mga nagbibigay ng mga pataba at saka yung bibigay ng wala pang technician nung araw napakadalang pa, walang magpapayo sa iyo kaya sa sariling sikap mo lang. Pero nung lumabas na yung may mga gumraduate na tayo ng mga technician, may mga panukala na sila sa kung paano gagawin sa bukid, katulad ng mga pesticide na ipinamimigay nila, mga sample, yun medyo naka-recover na noon. Nalaman natin kung anong mga pamatay peste na kailangan. Paano naman po kayo nagpatuloy nung mga panahon po na naranasan nyo po yung kagaya na lang po ng kapag may tagtuyot po? Ayun, humanap kami ng alternative na mapagkakakitaan para makasurvive. Katulad ng pang-construction, yan, pinasok na namin yan para ma-survive namin yung pamilya. Ano po yung nararamdaman nyo kapag po nakakaani po kayo? Magandang ani. Pagkakamagandang ani namin, siyempre masaya. Hindi kami lugi. Yun, medyo mabibili mo naman yung gusto mo. Pero pagka talagang tagtuyot, talo ka pa sa puhunan, malungkot. Ano po ang pinakamalaking pagsubok na nalampasan nyo bilang magsasaka? Yan, katulad ng sinabi ko kanina, nalampasan namin yung talagang hindi umani ang tao. Mga siguro 1980 siguro yon. Hindi ko na matandaan kasi matagal na. Kung nabalitaan ninyo, baka hindi pa kayo tao na talagang dumanas ng tagtuyot. Una bis na sa 1 hektarya, ang nakukuha lang yung mga 10 kaban. Kulang pa sa pagkain yun sa loob ng 1 taon sa isang pamilya. Sa mga hirap po na naranasan nyo, ano po yung mga aral na natutunan nyo po
sa hirap naman. Kasi sa pagsasaka talaga mahirap eh. Matututunan natin, mahihirapan tayo talaga, katulad ng pagbubungkal ng lupa, katulad ng araw. Walang mga makinarya, ang ginagamit lang natin ay kalabaw. Siya lang ang tumutulong sa atin sa pagbungkal ng lupa. Pero sa ngayon, medyo ginaginawa na. Meron na tayong makinarya na bumubungkal ng lupa. Ano naman po yung mga simpleng bagay na nagpapasaya po sa inyo noon araw-araw? Simpleng bagay na magpapasaya sa akin, yung makita kong masaya yung mga anak ko, kakasama-sama kami sa pagkain, sa hapunan bago matulog, nagkukwentuhan. Yun yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa akin. Paano niyo po nakikita ang pagbabago sa inyo nung nagsimula po kayo? Sa ngayon, malaki na yung pagbabago kasi medyo maginhawa na ang pagsasaka ngayon. Kasi may makinarya na tayo tulad ng traktora, tapos harvester na malalaki, hindi katulad ng araw. Nagagapasin mo pa, papatresyan mo pa, saka palang maililigpit yung palay. So ngayon, sa harvester, sa isang lusungan mo lang, nakasako na yung kinaban, maiuwi mo na sa bahay. Yun ang kaginawahan. Ano naman po ang gusto niyong sabihin sa mga kabataang gustong pasukin ang mundo ng agrikultura? Hindi naman masama ang pumasok sa agrikultura kasi yan ay isang pamana sa atin eh. Na maganda rin naman kung yung malalaman ng bawat detalye ng pagsasaka. Kanya lang naliligwak ngayon ang mga tao sa pagsasaka, yung hindi na sumusunod sa agrikultura na makabagong pamamaraan. Katulad ngayon, may mga hybrid na tayong lumalabas na nagpapaganda ng ani. Bilang magsasaka po, ano naman po ang ibig sabihin sa inyo ng tagumpay? Ang tagumpay sa akin bilang isang magsasaka, yung nagtagumpay ako sa aking minimiti at nais na makamit. Okay.